Welcome back guys sa channel namin, Altef Travel. So today po may topic po ako tungkol sa Avanza. So ang share ko lang po ay yung mga pwede natin gawing DIY para iwas gastos or makatipid sa pagme-maintain ng sasakyan natin. So unahin ko po itong air filter, tapos yung cabin filter, tapos yung mga ibang mini-maintain dito na kaya natin gawin na hindi natin kailangan ipagawa sa mekaniko. Kasi sayang din yung mga gastos natin, di ba? So gaya ng sa air filter, kung tayo lang bibili sa Shopee, at saka yung cabin filter, mas makakatipid po tayo dun. Tapos sama pa ng labor sa kasa, medyo mahal po yun. So simulan ko po dito sa air filter. So para tanggalin po natin si air filter, meron po siyang dalawang clip. Ito. Tanggalin nyo lang po dyan, saka ito. Tapos angat nyo lang po. Tapos accessible na si air filter. Yan. So sa paglilinis po nito, titingnan nyo lang po kung may dumi sa loob. So kung may alikabok po yan, either i-brush nyo or bugahan nyo ng hangin. Okay, tapos kung talagang madumi na kulay, iba na yung kulay niya, dark na siya, pwede siya pong palitan. Ako po, nagpapalit po ako every 6 months. So air filter sa akin, cabin filter dun sa aircon, pinapalitan ko po yan every 6 months. Ako na po yung gumagawa. Kaysa pag dinala ko sa kasa, unang-una mahal po sa kanila to, pati yung cabin filter, lalo yung cabin filter, plus yung labor pa po. Kung tayo lang gagawa, abutin ka lang ng, kung yung pares ang bibili mo sa Shopee, mga nasa 400 something lang. Okay? So pag ganito naman magbalik, so ganitong side, hindi ka magkakamali dyan, kasi pag ganyan mo pinasok, hindi papasok yan, kaya ganitong side. So itong pangalan ni Toyota, kahit saan side na yan, o kung gusto nyo ganyan, pwede rin naman. So babalik nyo lang siya dyan sa loob, siguraduhin nyo lang nakalapat siya ng maayos dyan. Tapos meron po dalawang butas dito, isi-shoot nyo lang tong dalawa. Yan, saka to, pasok nyo lang po. So once nakapasok na, pwede nyo na po i-clip. Yan. Tapos punta po tayo dun sa cabin filter. Turo ko sa inyo kung paano siya palitan saka i-maintain. So ang next po natin ay yung cabin filter, or ito po yung sumasala sa hangin na pumapasok dito sa aircon natin. So para buksan nyo po, ganyan, baba nyo muna to. Tapos sana malinis tong area nyo, tanggal yung mga gamit. Tapos para matanggal po, ito pong dalawa dito, ipupush nyo pa ganun. Pero pwede nyo pa isa-isa lang. Ito muna, tsaka to. So, kasi may hook yan nakaganyan. Okay, so unahin ko to So ayan, pansin nyo matatanggal dito. Ayan, yun yung nakasabit dito sa loob. Tapos, ganun din sa kabila. Ayan. So, tanggal na po yan. Tapos, andirito po sa loob yung cabin filter natin. Ito po yan, sa loob nito. So, para tanggalin hilahin nyo lang po siya ganyan. Tapos makikita nyo po sa loob yung cabin filter. So yung cabin filter po, kagaya po ng air filter, pwede nyo pong linisin ng brush o kaya bugahan ng hangin. Pag masobrang itim na po, palitin na po yun. So sa akin po medyo may itim-itim na ganyan, napapansin nyo po. Pag talagang umitim pa po ito, papalitan ko na to. Tapos guys, ito pwede nyo rin mabili sa Shopee. Pwedeng bundle siya nung air filter. Nasa around 400 plus po yata. Meron ding naglumalampas ng 500. Bundle na po siya, dalawa na po siya. Air filter saka cabin filter. Kayo na po mag-research sa Shopee kung saan gusto nyo bilhin. Ayan. So para ibalik po, ang susundan nyo lang po dyan ito, yung pangalan po ng Toyota, or kung ano man brand na bilhin nyo. Basta usually may naka-indicate dyan na upside. Yun po susundin nyo. Pero kung wala po, gaya nito, sundan nyo lang po yung pangalan ng Toyota, yun po yung nakaharap sa inyo, balik nyo lang po sa loob. Okay? Tapos ito pong meron din indicator ng up. So itong side yung naka-up na ganyan. Tapos meron po yung ngipin dito ang dalawa. Dito medyo papakiramdaman nyo po pag binalik nyo ulit, kasi ang lagay po nyan dapat yung filter nakapatong dyan. Parang ganyan. So pwede nyo, ang diskarte, pwede nyo rin yung ganito na, hawakan nyo ganyan, saka nyo po siya ibalik.
Tapos ipapasok niyo po dito sa ano. May clip kasi dun sa dalawa ito. Dalawa dito. Papasok niyo po yung ganyan. Tapos push niyo lang siya. Okay na ulit. Okay? Balik po tayo ulit dun sa engine bay. So ayun, next po natin itong coolant. So ito pong coolant, ito po yung nagpapalamig dito sa engine natin. So may ikot po siya, dumadaloy hanggang dito sa radiator para palamigin yung engine natin. So mini-maintain natin siya, lalong-lalo na pag may long drive tayo. Tapos tinitingnan ko siya weekly, or pag nagka-car wash, tinitingnan ko yung level niya. Kasi naobserbahan ko rin kung nagbabawas siya ng malaki o normal lang yung bawas, or kung hanggang saan pa yung level niya. Okay, so para i-check nyo lang yung level, merong F dito, or full. So pwede hanggang dyan yung level, or pwedeng bumaba dyan kahit hanggang dito, okay lang. Pero pag nag-low na po, malapit na sa low, refill na po tayo. Ako kahit kalahati lang hanggang dito, ganun, re-refill ko na po yan. Nagbabawas to guys, depende po sa gamit na sasakyan. Pero kung alarming na sobrang bilis niya magbawas, kunyari mga 2 days ginamit mo, nagbawas ka agad, pacheck mo na po yan kasi may posibleng may leak or may problema po sa makina nyo or dun sa dinadaluyan niya. Okay? So para refill po, bubuksan nyo lang po ito. Yan. So yan, pwede nyo po siya buksan dyan, refill nyo lang. Okay? Tapos yung sa oil po natin, dito. Yan, natitingnan lang po natin dito kung yung oil nyo ay nandito pa po sa dalawang butas, sa dalawang bilog. Kung nandyan lang po siya naglalaro sa loob, nasa tamang level po siya. Pag nandito po sa labas, mataas yung level, ibig sabihin sobra yung langis, may chance mo sumira yun ng mga gasket natin sa makina. Okay, tapos pag sobrang baba naman, hindi rin po maganda yon kasi ibig sabihin kapos yung langis mo, kaya iangat nyo po yung langis hanggang dito. Okay? So ganun lang po sa langis. Check nyo po siya, depende po sa inyo. Ako, check ko po siya halos weekly or every time mag-car wash, check ko po siya. Nagka-car wash kasi ako weekly rin. So yun po. So dito lang siya, pasok mo lang. Pag mag-refill po kayo, dito pong refill ng engine oil, bubuksan nyo lang siya pa counterclockwise. Tapos po dito sa wiper fluid dito, pwede nyo rin pong i-refill yan pag nauubos na. So yung sa akin po, nandito ng level, marapit ko ng i-refill. So pwede kayong bumili ng fluid sa mga Ace Hardware o sa mga car shop. O kaya kung walang-wala po talaga, distilled water. Kaya po distilled water kasi kung sakaling may dadaan siyang bakal doon o kaya may nalabasan siyang bakal gaya dito, kung sakaling may bakal sa part na to, hindi po mangangalawang. Saka hindi po siya nag-watermarks na ganyan. Yan. So ganun lang po sa wiper fluid. Ngayon po sa brake fluid, titingnan nyo pong level dito kung nasan to. So yung akin po nandito pa po sa full. So over time nagbabawas po yan. Nabot po ng years, babawas po yan hanggang sumagad. So sa research ko po, pag bumaba po ito, halos kasi, pag yung normal yung baba niya guys, sumasabay po yan sa brake pads. So pag bumababa na siya dito sa baba, ibig sabihin luminipis na rin yung brake pads mo. So pa yung ganong monitoring, pag bumaba na siya dito, pansinin mo yung brake pads mo, pag manipis na, palitan mo na rin yung brake pads mo. Pagkapalit ng brake pads mo, saka ka mag-refill ng full ulit. Parang indicator mo na rin siya kung hanggang saan yung bawas ng brake pads mo. Pero guys, it doesn't mean na porket nandito pa yung level, hindi mo na-check yung brake pads mo. Siyempre kahit puno po yan, pwede nyo pa rin po ipacheck yung brake pads nyo kasi pwede pong manipis na rin siya nang hindi ito sumasabay. Pero sa akin po, ganun po yung monitoring ko. Nabasa ko lang po yun sa mga car groups, saka sa mga car forums. So pag refill nyo po siya, buksan nyo lang siya dyan, ganyan. Tapos balik nyo lang po siya pag ganyan. Yan. Okay na po siya ulit. So yung mga ganun guys, tinitingnan po natin yun. Lahat ng mga naturo ko, tinitingnan po natin yung pag, especially pag mag-long drive, o kaya meron tayong lakad, minsan, ganyan. Tinitingnan po natin yun para iwas aberya sa daan. So, kayang-kaya po natin yung gawin So, kaya ako tinuturo sa inyo, para medyo makatipid po tayo. Imbis na lahat po ay pinapacheck sa kasa o kaya sa talyer, sa mga shop,
mapapamahal po tayo dun. So itong mga simpleng checking, simpleng maintenance natin, DIY, makakatulong po yan sa atin na malaki. Okay, so kung may natutunan po kayo sa video, pa-like and subscribe po. Kasi marami po kami video na ituturo sa inyo tungkol sa Avanza. So stay tuned lang po. So hanggang dito lang po muna sa ngayon. Thank you guys.